Okay mga kapatid, ayun, paalis kami, papunta kami ng Antipolo, magpapa-reserve para dun sa 1 year anniversary ng ARCU. 3 motor kami, ayan, saula. Go, go, go. On yung headlight nyo, on tayo ng headlight. Bakit pa? Para identified lang tayo. Okay, ito na nga, 3 motor kaming bumibiyahe sa ngayon at binabagtas namin itong Better Living palabas ng Bikutan papuntang DOST. Pag diretso natin, kumaliwa ka papuntang Merville at pag kumana naman ay papuntang Sukat. So ito po ang aming lakad na ito ay ayan, kami ay magpapa-reserve lang ng resort para doon sa 1 year anniversary ng aming grupo na ang ARCU or Easy Riders Community United Kapatiran official. Ayan. Kaya ako ay nagyaya sa kanila na samahan ako doon sa pagpapa-reserve para at least man lang ay mayroon tayong makakasama sa ating biyahe. Ayan, at kung mapapansin nyo sa biyahe natin, isa rin dito sa sinubukan ko yung ating cam, no, na inilagay natin dito sa ating dashboard sa likod mismo nung ating windshield. So kaya may maririnig kayo dyan na medyo parang maingay kasi gawa ng tumatama yung ating camera doon sa kanyang windshield. Pero so far naging maganda naman ang kuha natin, medyo may alog-alog lang siya ng kaunti, halimbawa pagka nalulubak, lalo dito sa part ng C6. Ayan yung C6 na lugar na to. So wala naman siyang bako pero kahit pa paano ay mayroon pa ding mga kaunting lubak na nadadaanan, kagaya nga yung sa may mga pintura din na puti. Kung mapapansin natin dyan sa may parang sabi nga nila pampagising daw yun. So mapapansin nyo rin ngayon na ayan ay nagraratratan sila, so sumasabay-sabay lang tayo. Kaya yun, makikita natin yung talagang galaw na nung ating camera. Pero tingin ko kapag halimbawa na medyo maganda din naman ang ating cam is baka hindi naman ganyan kagalaw siya, Ayan, kasi ay sponsor lang din sa atin ng isa nating kaibigan din. Ayan, kay RJ Ramos Photography. Yan, subscribe na lang din po siya. Yan po ang kanyang channel, RJ Ramos Photography. Meron din po yan Facebook page at sa kanyang YouTube channel. Ayan po ay big bike user din. Ang kanyang unit ay Cafe 400. At dito sa part na to, ayan, may papansin nyo, di ba? Alos pagka-counting lang, parang bako. Pero sa paningin ko, okay naman yung camera. Yun nga lang kasi kapag nasisinagan din ng araw yung windshield, parang kumikinang din sa harap ng ating camera kasi gawa nga nung sa sikat ng araw. Pero naging maganda naman ang kuha natin. Ito nga palang biyahe namin ay umabot ito hanggang part 3 na kung saan ay kasi kung mahaba kasi kung isang video lang ang gagawin natin simula sa pag-alis namin hanggang sa makarating doon sa resort na pagdadausan niya ng 1 year anniversary nung ating grupo ng ARCU. Kaya yun,
wala nang ibang sumama, kaya dalawa lang ang aking naisama doon na ano. Pero may kakatagpuin naman kami doon sa Kogyo. Yung kapatid din nating riders na si Raymond Caspe. Yan. Ayan, patawid na tayo dyan ng tulay ng Napindan. Boundary ng Taytay at ng Pasig at ng Taguig area. So sa part na yan, pagbaba natin dyan ay Pinagbuhatan. Yan, Pinagbuhatan Pasig. Yan, bilihan ng mga pyesa. Pagtawid dyan, ang dami dyan, bandang kaliwa. Sa mga naghahanap mga kapatid ng mga pyesa, halimbawa kayo ay may mga pyesang hinahanap, dyan po sa part na yan, sa left side, ay may kita po natin dyan, hilera na po yan. May mga top box, kung ano-anong pyesa, kung ano-anong pampaganda sa ating mga unit. Diba? Kaya madali lang yan makita kung kayo ay halimbawa na malapit lang dito sa area na to. Ayan, so tuloy-tuloy lang kami dyan sa biyahe namin. At ayan, ay maaga pa naman. Halos alas 7 lang kami umalis kasi ng Bikutan sa mismong branch ng Motorstar kasi doon nga ang tagpuan namin para sa pagpunta namin dyan sa resort. So far naging maganda naman din yung biyahe namin sa araw na yan dahil hindi nga makikita naman natin na maaliwalas, di kami inulan, wala man lang aberya nangyari sa biyahe na to, di ba? At masusundan pa pala to mga kapatid ng iba pa nating mga biyahe, kagaya halimbawa pag tayo ay pupunta na dyan mismo sa aming pupuntahan sa resort, doon sa may Sapanta Resort sa may Inarawan. Hindi ko sure kung Kogyo na siya o Antipolo, parang Antipolo kasi naka-address or Kogyo, no? Hindi natin masyadong na kuha na yung kanyang eksaktong location, pero ayan ay pupuntahan naman natin. Kaya malalaman din natin sa susunod na mga video natin yung eksaktong pangalan at lugar ng pupuntahang resort na pagdadausan ng 1 year anniversary nga ng ARCU. Ayan, so patawid na tayo ng floodway. Ayan, nalinggo rin kasi tayo dumaan dito kaya medyo maalwan lang din ang kalsada, ano. So ayan, nagkakaroon man tayo ng traffic dito. Ayan ay sa kadahilanan lang ng may stoplight dyan sa unahan. Kaya medyo naantala lang ang biyahe. At kailangan lang din natin sumunod muna sa pila habang tayo ay hihintay. Ayan, ayan naman po ay Taytay na. Ayan, paliko pag kumanan ka dyan sa Tianggian. Pero hindi tayo dyan dadaan. Tayo ay doon sa likod ng palengke. Ayan, sa palengke mismo. Kasi mas maganda doon ang flow ng ating dadaanan, ano. At paglabas natin is malapit na sa lilikuan sa may Jollibee. So pa Antipolo na tayo. After natin ng makalabas dito sa area ng palengke ng Taytay. Ayan, maganda rin dyan mamili ng mga kapatid. Halimbawa mamimili kayo, maraming tinda dyan sa palengke ng Taytay. May mga buhay din na manok dyan, yung mga mahilig magtinola. Ayan, mga gustong kumain ng sariwang manok, maraming binebenta dyan. Ayan, stock up tayo. Ayan, sinasabi ko rito sa pagliko niyan is andyan na ang Jollibee sa kaliwa, so hindi na tayo lalayo. Hindi kagaya kung halimbawa doon tayo sa kabilang area dumaan sa may Tianggian ay medyo maantala pa tayo doon, ano? Kasi medyo maraming namimili lalo't linggo. So ayan, padiretso na tayo nito sa Tikling, Antipolo sa part na to. So dito magkakaroon ng kaunting rat-rata na naman niya. Mabibilis kasi itong mga kasama ko mag-drive. Kaya ganun sila ka-agresibo. Lalo't maluwag ang kalsada. Ayan, so tayo nakikisabay lang. Sabayan lang natin sila dito, ano? Ayan, tutulin nila, oh. Pati yung mga kasabayang ibang rider. Pero kung halimbawa tayo ay maaga-aga pa duman sa area na to, marami rin tayong makakasabay na mga
riders din, ano, na mga halimbawa yung mga paakyat ng Marilaki, kasi kalimitan pag linggo, lalo pag linggo, maraming namamasyal ng Marilaki. So ito, simula tayo ng ahon dito sa Antipolo mga kapatid. Yan. At dito natin makikita rin ano, yung mga unit natin na China bike daw. Ayan, China bike yan, yung aakyat yan. Tingnan naman natin kung gaano ka bibilis din umakyat. Ang nasa unahan po nakasama ko dyan ay Easy Ride na 150N. At itong sinusundan ko naman ay Easy Ride na 150Q. Yan. Tapos ang gamit naman natin ngayon ay Easy Ride na 150P. So, tatlo lang kami dyan. Yan. Makikita naman natin kung gaano ka-smooth lang din umahon, di ba? Kaya hindi po natin masasabi na porque ang motor natin ay China brand is hindi aahon dyan ng ganong kabilis. Ayan, kung mapapansin nyo naman dito sa ating video na to is okay naman, di ba? Kasi yung iba halos sinasabi na kung kakayanin daw ba umahon o umakyat sa mga ganyang kalsada. So ito ay patunay na kaya din naman sumabay. At napapanood din naman natin, di ba? Nakikita nyo rin ang katibayan na kayang sumabay, akyatin man yan o patag man, at kung magpabilisan, mabilis din naman. Depende na rin sa magdadrive siguro kung gustong bilisan o hindi. So marami pa kayong aabangan dito mga kapatid, halimbawa sa aking channel. Sa ating mga biyahe, ano, na ipapakita natin sa inyo ang iba't ibang unit ng Easy Ride na tatakbo ng ganito, mga probinsya, halimbawa. At diyan natin makikita yung kanyang tibay, no? O tatag. Huwag po masyado tayong maniniwala dun sa iba na sinasabi nga na ang motor ng China ay sirain. Depende na po yun sa mga gumagamit. Ayan po ay kung hindi po maayos ang paggamit, hindi rin maayos ang takbo ng ating mga sasakyan. Kahit ayan pa man ay branded or hindi. Diba? Nasa tao na po yan. Kung babarubalin mo ang paggamit, barubal din ang kalalabasan sa sasakyan mo. So ito ay mag-e-end ang ating video na to rito mga kapatid sa unahan ng Robinson Antipolo. Ayan. Pagkaliko natin mamaya-maya ng Robinson Antipolo is dyan po matatapos ang ating part 1 ng ating video na to. So, tatlong part po ito, itong video na to. Kaya medyo matatagal-tagalan tayo. So, ayan, pag diniretso natin yung pakanan, ayan, ay papuntang Antipolo Church. Ayan. Ito ay pinililikuan natin pakaliwa, ay pwede tayo dyan pumuntang Daronac. Ayan, at papuntang Robinson Antipolo. Pagka tayo ay lumiko naman doon sa kaliwa nito. O pakanan muna tayo dyan. Pag lumiko tayo ng pakaliwa doon sa unahan, is Daronac na. Ayan, kung may mga nakakapunta man dyan, pamilyar na kayo sa lugar na to, kung nasaan na po kami sa ngayon. Diba? So, ito yung pagliko dyan sa may malaking puno. Andyan na ang Robinson. So, didiretso lang tayo, kakaliwa lang tayo dyan. So, yun na lang mga kapatid, ang antabayanan natin, yung aming biyahe pa. Ang kasunod nito, at ang susunod pa na pang part 3, kasi 3 putol po ito, hanggang sa pagbalik namin. Yun pa ang pinaka medyo matagal na video natin, is yung pabalik. Kasi halos full video na siya, simula pag alis namin doon, hanggang sa makabalik na ng Bikutan sa Paranaque. So dito tayo mag-e-end lang bago lumusong ng papuntang Kogyo. Diyan na matatapos ang ating video na to. So yun, wala. Sa ngayon mga kapatid, ingat-ingat po tayong lahat sa ating mga pagbibiyahe. Tayo ay pa-end na sa video natin. Salamat po mga kapatid.